Basta kay Zero dyan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1219. Dito sa article na to, dinidiscuss kung ano magiging effect ng remission kapag nangyari ito before the obligation was paid or after the obligation was paid. Anong effect ng remission sa obligation pag nangyari ito? Ano nga ba? At ano ba muna ang remission? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1219. The remission made by the creditor of the share which affects one of the solidary debtors does not release the latter from his responsibility towards the co-debtors in case the debt had been totally paid by any one of them before the remission was effected. So dito sa Article 1219, pinag-uusapan natin yung ibig sabihin ng remission. So, meron kasing ganitong nangyari. Nagkaroon ng remission bago yung payment or nagkaroon ng remission after ng payment. Pero bago yun, ano nga muna ulit ang ibig sabihin ng payment at saka ng remission? So, payment and remission. Yan. Itong dalawang to ay mga modes of extinguishment. Mode or form of extinguishment. Yan. Kumbaga, paano nawawala ang obligasyon? Paano na-extinguish ang obligasyon? Una, magbayad. Pangalawa, i-remit. Okay? So pag sinabi nating remission, it is an act of liberality or other term niya is condonation. So this is also condonation or which means act of liberality. Kumbaga, liberality. Kumbaga parang gratuitous. Essentially, it is gratuitous. Kumbaga, act of generosity ito. Essentially, gratuitous yan in nature. Parang pagpapatawad, no? Yan. May dalawang scenario tayo dito. First scenario number one, nauna yung payment, tapos nagkaroon ng remission. Payment muna, tapos nagkaroon ng remission. Ano magiging effect sa obligation? Okay? So, scenario number two, nagkaroon muna ng remission bago nagkaroon ng payment. Yan. So, ito yung ating gustong malaman. Anong effect niya sa obligation? So, what's the effect? Okay? Yan. Effect sa obligation. Kapag nangyari muna yung payment ng isa sa mga solidary debtors, so solidary debtors na pinag-uusapan natin, solidary debtors. Kumbaga, pag merong isa sa mga solidary debtors ang nagbayad, okay, bago pa nagkaroon ng remission, basically, the obligation is extinguished. Kasi, nagbayad na eh. Obligation is extinguished. There's nothing to remit. Okay? So, there's nothing to remit or there's nothing to condone, pwedeng maka-reimburse. So, the paying debtor can demand reimbursement from the debtor whose share was condoned or remitted. Okay? Yan. So, may demand. Paying debtor, the paying debtor may demand reimbursement. Yan. Ganyan yung kanyang itsura, no? Um, Nauna munang magbayad ang isa sa mga solidary debtors, in effect, obligation is extinguished. Kasi bayad na eh. Isang bayad lang, bayad na yung lahat. Kasi solidary debtor sila eh. Then kung sino mo na nagbayad, pwede siyang mag-demand ng reimbursement mula dun sa mga debtors kung saan yung share was condoned or remitted. Okay? Paano naman kapag, sige, an example muna tayo. Halimbawa, ito yung example natin. Scenario number one. Let's say si A, B, and C. Okay? A, B, and C may utang na 9,000 kay X, Y, or Z. Yan. Or kahit kay X na lang, okay lang yan. Hindi naman kailangan ng solidary creditor or isa lang creditor. Ang tinitingnan natin dito yung side ng solidary debtors. O let's say may utang si A, B, and C ng 9,000 solidarily. Okay? Tapos itong si A, yan, nagbayad siya kay X ng 9,000. So, binayaran niya ng buo. Okay? Yun yung una nangyari. Later,
So, bayad na, no? Si X, pinatawad niya yung share ni B. Okay? So, sabi, wala nang utang si B. Okay? X na yan. Pwede bang maningil pa din si A kay B? Kay C, walang problema eh. Maniningil pa rin siya. Okay? Maniningil pa rin talaga siya kasi hindi naman na-condone eh. Pero kay B, na-remit or na-condone yung utang niya, pinatawad ni X yung utang ni B after magbayad si A. Now, the question is, can A still demand reimbursement from B whose share was remitted by X? The answer is yes. Yan. Kasi nauna yung payment. Nauna magbayad si A bago pinatawad. Therefore, kailangan niya singilin. Okay? A can demand reimbursement kay B for the amount of 3,000. Yan yung sinasabi sa scenario number 1. Nauna magbayad ang isang solidary debtor bago pinatawad yung isang share ng kapwa niya, solidary debtor. So, maniningil pa rin si A kay B. Hindi pwedeng sabihin ni B, teka lang A, pinatawad na yung utang ko ni X, ba't mo ko sisingilin? Kasi nauna ako magbayad. Kailangan kong singilin yun. Kung gusto mong singilin yung babayad mo sa akin, singilin mo si X. Maghumingi ka na 3,000 doon. 'Di ba? Parang ganun siya eh. Kasi basically, wala kang ibabayad dapat kay X. Nagbayad akong una, sabi ni A. So, sisingilin kita ng 3,000. Ngayon, kung gusto mo mabawi yung 3,000 na ibibigay mo sa akin, singilin mo si X. So, ganun yung tsura niya. Pero nonetheless, nauna ako magbayad, so kailangan maka-reimburse ako. Yan yung scenario number 1. Scenario number 2, nangyari yung remission bago yung payment. Remission muna bago yung payment. Okay? Pag ganun, ano mangyayari sa obligation natin? Basically, obligation is still extinguished, pero, okay, kasi nagbayad naman eh. Okay? Ano maging effect? Si paying debtor ay hindi na siya makaka-reimburse. Paying debtor cannot reimburse. Cannot reimburse, okay, from the debtor whose share was condoned. Whose share was condoned or remitted. Yan. So, lagyan natin ng ano. However, kapag may isa pang solidary debtor na insolvent, okay? Ngayon, pwede ngayon maging liable pro rata yung na-remit para dun sa insolvent na debtor. Lagyan natin ng example. Scenario number 2. Scenario number 2, again, si A, B, and C may utang na 9,000 kay X. Okay, X na lang para simple. Okay? Ngayon, nauna munang pinatawad ni X si B. So, sabi ni X, B, huwag ka na magbayad ha. Yan. So, nagkaroon ng condonation or remission. Okay? Therefore, yung 9,000 magiging minus 3,000, 6,000 na lang. This will now be 6,000. Okay? Nabawasan na ng share ni B eh. So, 6,000 na lang ang ibabayad. Okay? Later, si A nagbayad kay X with the amount of 6,000. Okay? At dahil 6,000 na lang yan, ang mare-recover na lang niya ay 3,000 kay C. Yan. 3,000 kay C. However, kapag halimbawa, after magbayad ni A ng 6,000 kay X, biglang naging insolvent naman ito. What if naging insolvent naman ito? Okay? Yung 3,000 ni C, paghahatian pro rata ni A ng 1,500 at saka ni B ng 1,500. So, mangyayari, si A ngayon makakasingil ng 1,500 para dun sa share ng insolvent na si C. Hindi pwedeng sabihin ni B, teka lang, ba't ako'y sisingilin mo ng 1,500? Ako may pinatawad na. Pinatawad yung utang mo. Pero dahil insolvent si C, kailangan saluhin nating dalawa yan. 1,500 sa akin, 1,500 sa iyo. At dahil ako nagbayad ng buo na 6,000, kailangan kong singilin yung share ni C na 3,000, which is 1,500. Ako nang bahala doon, sabi ni A. Yung B, si B, sa iyo ko sisingilin. Okay, sabi ni A.
Paano naman yun? O di pag naging solvent na ulit, if magiging solvent na ulit itong si C, eh di si A tsaka si B, hahabulin niya si C ng tig 1.5 para dun sa inuyanan, kumbaga. Binayaran muna ni A tsaka ni B yung share ni C. Okay? Pero yung share ni B na 3,000, hindi na yun pwedeng singilin ni A kasi condoned na yun. Kaya nga bumaba yung utang from 9,000 to 6,000. Okay? So yun, dito natatapos yung discussion natin ng Article 1219. Basically, it talks about the remission or condonation, which is an act of liberality. Essentially, it is gratuitous in nature. May dalawang scenario tayo dito. Nangyari yung payment, tapos yung nagkaroon ng remission. Pag ganun, eh di nagbayad muna, tsaka pinatawad, sisingilin pa rin yung pinatawad. Kasi naunang bayaran eh. Scenario 2, naunang patawarin yung utang nung isa, tsaka nagbayad ng lahat, yung isa pang debtor. So, hindi siya makaka-reimburse dun sa debtor na pinatawad. Mapera na lang kung yung kapwa niyang iba pang debtors ay naging insolvent, then pwede siya makakolekta para dun sa pro rata share nung insolvent na yon. Okay? So, I hope meron akong nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nalito ka ng konti, ulitin mo na lecture natin, I'm sure makukuha mo din yan. So, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!